Ito yung malinaw na pag-iwas sa pananagutan, no? So, kahit na saang anggulo mo tignan ito, Admar, mauuwi at mauuwi kay PBBM ang responsibility, no? Kaya yung panawagan natin, yung paninindigan na ito ay alam natin na sawang-sawa na ang bayan, no? Sa kasinungalingan na ito. At kaya nga itong people's movement na mangyayari 3 days or kung susunod man ay ito na ang tunay na simula ng katapusan, no? Na ang tinig ng bayan, tandaan natin, ang tinig ng bayan, siya ang tinig ng Diyos. Vox Populi, Vox Dei. So ito na yung paghukom. At mapayapa pa rin ang ating panawagan, mapayapang pamamaraan kasi alam ko na meron dyan na binibigyan ng criminal cases ng sedition. Katulad ng ating kaibigan ni si Ka Eric ay pinatawan at chinarge ng sedition. Pero ito ay malinaw na hindi destabilization, hindi ito sedition, lehitimong paggamit po ito ng ating karapatan sang-ayon sa saligang batas upang magsalita at mapayapang magpetisyon. At na nangyari sa PDAF, naalala natin ang nangyayari sa mga ibang Senate Investigation Committee, ay halos lahat ay walang nangyayari pag ang usapin ay bureaucratic corruption. Kaya ito na yung napapanahon, Admar, na kinakailangan kumilos ang taong bayan sa isang mapayapang paraan. Muling pagbabalik ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, pero sa dami ng resource speaker doon, sa dami ng nagko-question ng mga senador, pero parang natabunan lahat dito sa naging pasabog po ni ni Congressman Zaldico. Ano pong masasabi niyo po dito, Attorney? Oo, tama. Alam mo, pinapanood ko yun at pinakinggan ko. Inusisa ko isa-isa yung mga sinabi niya, no? So, malinaw dito, Admar, na ang krisis ng Pilipinas ngayon ay hindi lang ekonomiya. Ito ay krisis ng moralidad at pananagutan na ang mismong pamahalaan natin na dapat maglingkod sa bayan, siya na ngayon yung ugat ng katiwalian. So, yung nakikita natin ngayon, kahit na doon sa testimonya ni Gutesa, ni Diskaya, itong Senate Blue Ribbon Committee investigation, lalong-lalo na itong recent na seryosong aligasyon ni Saldico na nagsalita na ngayon, ay unti-unting nalulusaw yung Republika sa katiwalian, no? Na kapag ang Malacanang ay naging citadel of deceit at ang Kongreso ay naging tagapagtanggol ng mga mandarambong, ang panawagan ng bayan ay malinaw, Admar. Panagutin ang nasa kapangyarihan at ibalik ang dangal ng pamahalaan. So, kapag ang pamahalaan ay dito ngayon sa nangyayari sa ating bansa ay naging arkitekto ng ating pagkabulok, ang katahimikan ngayon ay hindi karunungan or ito ay isang kaduwagan. Kaya itong flood control scandal, mag-focus tayo rito dahil malinaw na hindi lang ulan, Admar, ang sanhi ng pagkabaha o pagbaha. Ito ay katiwalian din. Yung flood control projects ay ginawang minahan ng mga makapangyarihan at ito ay nakikita natin. Kaya malinaw yung pagtindig ni retired Sergeant Orly Gutesa na tinatali ngayon sa sinasabi ni Saldico na nagsalita na rin, yung paglantad niya ng money trail, no? Mula sa mga kontraktor, kay Saldico, kay Martin Romualdez, hanggang sa Malacanang. At ito nga yung sinasabi ni Senator Marcoleta na Gutesa was able really to connect the dots. At under oath yan. So, inahanapan nila ng butas, pati ba naman yung notaryo na wala namang kinalaman dahil nag-under oath na yan under the penalty of perjury sa Senado, ay malinaw na malinaw. So si Gutesa ay isang malaking susi at ngayon si Saldico. So yung testimonyang yan at lahat kung iyong pagduduktuk-tukin, Admar, hindi ito mga haka-haka, kundi nagbubunyag ito ng sistematikong pandarambong sa flood control project. Isang iskandalong
sinasadyang patahimikin matapos yumanig sa Senado. So nananawagan tayo sa Senado na magkaroon talaga ng open line of communication. Bakit kapag nandun na sa pagtukoy sa primary responsible individual, kahit ng Malacanang, ay biglang natitigil? Si Gutesa, si Diskaya, hindi yan mga mastermind. Sila ay saksi ng katotohanan. Kung mensahero siya, nandun pa rin yung katanungan. Sinong nagutos? Sino ang tumanggap? At nakunek yung dots na yan. So, kaya nga yung makikita natin ngayon, yung ekonomiya ng Pilipinas, pabaksak, ay parang baha kasi umaapaw sa utang pero tuyong-tuyo tayo sa integridad dahil sa nangyayaring ganito, Admar. So kaya yung korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw sa kaban ng bayan, Admar, no? Kundi ito ay pagpatay ngayon sa tiwala ng mamamayan. Walang ekonomiyang aangat, Admar, kung patuloy na ginagawang negosyo ng iilan ang pamahalaan. Kaya yung tunay na deficit ng bansa ay hindi budgetary, Admar. Ito ay isang moral deficit. Kaya napakahalaga yung nangyayari ngayon sa Pilipinas, itong People's Movement. Ang katahimikan, tandaan natin, ay hindi kahinaan. Ito ay paninindigan ng isang bayan na sawang-sawa na sa kasinungalingan. Kaya suportahan po natin ang mapayapang pagkilos ng Rally for Transparency and for Better Democracy ng Iglesia ni Cristo at iba pang religious groups. Kasama ang KOJC, I think, ay magkakaroon din ng sarili. At nakatali din dyan yung Marcha ng Kalayaan ng Hakbang ng Maisog para sa katotohanan, no, Admar? Hindi ito destabilization. Ito ay mapayapa at lehitimong paggamit ng karapatang magtipon, magsalita at magpetisyon sa ilalim ng Bill of Rights ng ating saligang batas. At ganito rin sa Amerika, Admar, ay sa bukas, Sabado, ay magkakaroon ng isang pagtitipon sa harap ng konsulado, agarang pagtitipon, 3 p.m. yan, upang makiisa at ikawing ang aming panawagan. Hindi lamang sa pananagutan at transparency, dahil kung ang grupo ninyo ay kaya ninyong isigaw ang Marcos Resign, ay isisigaw po namin yan. At bahagi din po yan ay yung aming No Remittance Day na panawagan bilang mga modern day heroes na sa isang mapayapang paraan, no? Kaya hindi kami tumatayo kami, Admar. Hindi kami tagapondo ng katiwalian. Kami ay tinig ng katotohanan. So, napakahalaga itong mga nangyayari. Nakikita ko ngayon na itong ginawa ni Saldico. Kahit na alam natin na sasabihin nila na AI generated yan, ay malinaw yung pagkatali at kaugnayan nito sa halos lahat na nangyayari sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya dapat ay mag-isip-isip muna yung mga nagproprotekta sa Senate Blue Ribbon Committee. Panawagan natin kay Senator Lacson ay alam natin, no? Ang sitwasyon ngayon ay wag po tayo magtakip. Tugisin natin ang katotohanan kung interesado tayo. Wag natin tugisin yung mga nagmemensahe at saksi ng katotohanan. Tugisin po natin yung mga lead na nangyayari ngayon. Opo, dito po sa usapin sa pagbabudget po ng pera ng taong bayan. Narinig na natin din ito yung insertion, sino yung nagko-control, no? At nabanggit nga niya na merong at least 100 billion pesos daw na mismong ang presidente ang nag-utos nito, no? Meron siyang sinabi na through SECMI na pangandaman ng DBN, sabi pa nga niya dito, nakukuha ng presidente kung ano man ang kanyang gusto. Ang sinasabi ng hari ay hindi pwede mabali na insertions. Noon, naririnig na natin ito, yung patungkol doon sa mga insertions. Na-question din, kung matatandaan nyo po, attorney, na mas mataas pa yung pondo para sa public works compared dito sa education. Maraming nagsita, naalala ko rin yan. Tapos,
parang ang kanila pang ang ginawang rason doon, hindi, mas mataas pa rin yung education kasi isinama na nila yata yung pati PNPA tsaka pati yung PMA para doon sa education na sector. So nakikita nyo po, Tama, tama. malalim ang pundasyon nitong akusasyon ni dating Congressman Ko. Tama, tama, Admar, no? At saka alam mo kung isa kayo, no, sa even before, several months before ay pinapaliwanag na ng SMNI sa iba't ibang programa itong money trail na ito, no? Na tinutukoy, at ito rin yung mga nilalahad ko sa aking mga artikulo, na ang primary responsibility dito sa budget scandal na ito ay si PBBM. Dahil siya yung nag-aproba, siya yung nagpirma kung ano man yung GAA. Mayroon siyang karapatang i-veto yun, pero binito niya lang isang maliit na portion. Pero ngayon ay napakalinaw yan na hindi siya po pwedeng magtakip doon sa kanyang primary responsibility bilang presidente ng Pilipinas. Kaya yung pag-create niya ng ICI, no? Para tayong nanonood muli ng previous administration nung pag-create ng Agraba Commission. Alam natin na hindi yan independent. Alam natin na kini-create yan para mapagtakpan. Isipin mo, nung kahit na mismo yung pag-imbestiga kay Speaker Romualdez, biglang nagkasakit. Walang nangyari, walang natuloy. Bakit hindi siya tawagin? Halimbawa sa Senate Blue Ribbon Committee. Sabay-sabay silang tawagin si Gutesa ulit kung magpakita siya, sina Diskaya, at halos lahat ng mga congressman na naging bahagi ng pagpirma dito sa GAA. Kaya nagpapasalamat ako na ang SMNI ay isa sa mga kauna-unahing media na intamblado na nagbukas dito at nagkaroon ng series na pagpapaliwanag dahil sa iba't ibang mga naimbitan ninyong resource persons. At ito ay napakalinaw po na ang primary responsibility ng national scandal ng flood control project ay nasa Pangulo ng Pilipinas. Pagbabasehan naman natin yung depensa nung inaakusahan ni Congressman Zaldico, parang wala tayong ina-expect na pag-amin talaga, ano? Talagang i-deny nila. Pero may pitik pa dito kay Congressman Zaldico eh. Kumbaga sinasabi pa nila na ito nga yung parang kumbaga guilty dito sa usapin sa issue po ng corruption. Pero sa nakikita nyo po, kasi meron siyang recent post about doon sa items na nakapaloob doon sa sinasabi niya na 100 billion pesos na utos daw ng Pangulo. Kumbaga, kaya ba niyang gawin ito ng siya lang? Kung pagbabasya natin yung akusasyon na siya lang yung may kasalanan po nitong at walang mas mataas sa kanya. Kakayanin ba niya yon, attorney? Admar, alam mo, walang batayan talaga, no? Common sense lang. Hindi na tayo kailangan maging expert political analyst, no? Ang ordinaryong mamamayan ay makikita nila ang malinaw na larawan nitong national scandal ng flood control project at itong bureaucratic corruption na napakalaking tiwali na nanggagaling mismo sa utos ng presidente, no? So panakip butas na lang yung iba, at of course ang makikita natin ngayon ay napakalinaw yung ugnayan na hindi pwedeng kumilos si Saldico na nag-iisa. Hindi pwedeng kumilos na wala ang mga main actors ng Speaker of the House. Hindi pwedeng kumilos ang Speaker of the House nang walang basbas, si PBBM. Kaya napakalinaw yan. So saan pupunta ang primary responsibility? Kahit na sa batas, kahit na sa ating kalakaran, malinaw na ang primary responsibility ay nasa kamay ng presidente. Meron sinabi dito si Budget Secretary Pangandaman, kasabay ng kanyang pag-deny, na kung mag-i-insert naman daw ang Pangulo, pwede naman daw doon sa NEP, hindi na daw idadaan sa BICAM.
Pero kanina, meron ding nabanggit si Attorney Ferdy Topacio na pwede pa rin yan para mas safe na sasabihin na, oy, hindi kami ang nag-insert niyan ha. Oh, hindi galing yan sa amin kasi nga kung NEP, madaling matukoy sa executive. Pero pag sa BICAM, sa legislative ang nag-ano niyan, nagpasok attorney. Ganoon din po ba yung pananaw nyo? Tama si Attorney Tofacio, no? Alam mo, tama si Ferdy, no? Ang masasabi ko lang diyan is humahanap na lang sila ng palusot. Humahanap na lang ng rason kung paano ma-mitigate. Pero hindi na nila mapapaliwanag yan kasi sila ay lalong babaon sa kumunoy at pailalim silang malulusaw. Opo. Sabi naman ng palasyo dito na umuwi itong si Congressman Zaldico at kanyang panumpaan yung kanyang salaysay laban dito sa kanyang mga sinasabing, yung laban sa kanyang mga aligasyon. Parang ang burden of proof pa sa kanya. Kayong nagpaalis kay Zaldico At sinabi ninyo na protektahan ninyo. Di pauwiin nyo kung kailangan pauwiin. Pero again, they're trying to minimize yung impact ng declaration ni Zaldico, katulad ng ginawa nila kay Dutesa, katulad ng ginagawa nila kay Diskaya. Ito kasi yung malaking suliranin sa Pilipinas dahil wala tayong Whistleblower Act na mabibigyan protection, kundi yung witness protection na sana ay in aid of legislation. Yan ang unang ginagawa ng ating Senado at ang ating Kongreso. Kasi halos lahat ng mga demokrasya sa buong mundo ay merong Whistleblower Act para ito sa mga ganitong pagkakataon ay walang takot at tunay na maninindigan ang isang may kaalaman sa mga ganitong wide-scale at malicious national scandal na ito. Ito po yung katanungan ng ating mga kababayan na talagang critical dito sa mga usaping ito. Kasi, ang sabi ng Pangulo, isumbong ninyo. Di ba? Meron pa nga siyang website. Isumbong ninyo, isumbong sa Pangulo yung alam ninyo na mga katiwalian. Nanghihikayat, kumbaga, hinihikayat natin yung may mga alam. No, kaya nga nagtatag daw ng independent commission, no, para at least daw magampanan yung ng hustisya, yung nakapiring na babae nagdadala ng no, talagang independent talaga yung hustisya. Pero pagdating dito merong ibinulgar, merong sinabi, agad binanatan. So paano tayo magwe-welcome diyan kung naging selective na yung pipiliin natin kung sino lang yung pwedeng i-cater na mga information. Lalo na siguro pag ang information ay laban sa nakalipas na administrasyon, mas mabilis siguro pa sa alas 4 na i-cater nila, attorney. Tama, no? Tama yung sinasabi mo, Admar, no? Parang yung independent commission ay independent lang batay doon sa pinipili nila kung sino kailangan. Pero pag umaabot na doon kay Speaker Romualdez at doon kay PBBM, ay kinakailangan itigil ang investigasyon. So nasaan ang independence nito? Hindi ito truth commission na talagang hinahabol mo upang ilabas ang katotohanan. Kung hindi itong independent commission na to ay isa sa kanilang mga bahaging plano upang mapagtakpan kung sino ang tunay na may sala at sino ang may primary responsibility sa skandal na ito. So walang kahihinatnan ito. Kaya saan magsusumbong? Halimbawa, kung nananawagan si PBBM na magsumbong sa kanya, sa Malacanang, saan magsusumbong? Saan mo isusumbong ang Malacanang? Edmar, tanungin ko sa iyo. Saan? Kung siya ngayon ang nasa gitna ng katiwalian. Sa taong bayan. Yun nga rin yung susunod na itatanong ko sa inyo kung saan siya pwedeng lalapit kasi wala na kumbaga ang inakusahan niya yung sa mismong palasyo, pinaka-pinuno, so hindi na siya pwedeng lumapit doon. Sa DOJ din ba na under din ng Pangulo, pwede rin siyang lumapit doon? Doon ba sa ombudsman na dapat maging maging independent kasi ang kanyang
kinikater doon ay laban sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno, di mo rin masabi. Sa ICI naman, ang nag-appoint naman doon, ang mismong Pangulo, at ang magiging available na lang talaga is sa taong bayan, attorney. Pero Tama. nakikita nyo po ba na magiging hearsay pa rin ito? Gaya ng last question ko kay Attorney Ferdito Pasio, merong hamon si Congressman Zaldico kay Senador Ping Lacson. Sabi niya, itugma mo itong kopya. Meron siyang kopya ng ipinakita doon sa 100B, sa GAA, tsaka doon sa NEP. Meron siyang mga ganun na mga sinasabi. Kumpleto siya ng datos at part 1 pa lamang ito. Pero parang marami pang mga bala May na part 2 pa. may part 2 pa, or di ko lang alam kung baka marami pang mga part yan, attorney. Yeah, tama, ano? Malinaw naman yung grand design eh. I hope na magising si Senator Lacson kasi ito yung malinaw na pag-iwas sa pananagutan, no? So kahit na saang anggulo mo tignan ito, Admar, mauuwi kay PBBM ang responsibility, no? Kaya yung panawagan natin, yung paninindigan na ito ay alam natin na sawang-sawa na ang bayan, no? Sa kasinungalingan na ito. At kaya nga itong people's movement na mangyayari 3 days or kung susunod man ay ito na ang tunay na simula ng katapusan, no? Na ang tinig ng bayan, tandaan natin, ang tinig ng bayan, siya ang tinig ng Diyos. Vox Populi, Vox Dei. So ito na yung paghukom. At mapayapa pa rin ang ating panawagan, mapayapang pamamaraan, kasi alam ko na meron dyan na binibigyan ng criminal cases ng sedition. Katulad ng ating kaibigan ni si Ka Eric ay pinatawan at chinarge ng sedition. Pero ito ay malinaw na hindi destabilization, hindi ito sedition, lehitimong paggamit po ito ng ating karapatan sang-ayon sa saligang batas upang magsalita at mapayapang magpetisyon ng ating mga hinaing laban sa mga katiwaliang nangyayari sa ating pamahalaan. Attorney, kine-question din po siya na bakit ngayon lang siya lumabas? Bakit ngayon lang niya sinabi? Kumbaga, logical po ba itong pagtatanong na ito? Kasi doon sa kanyang pahayag naman, binigyan kasi siya ng assurance daw, no? Pinutusan daw siya na wag nang bumalik kasi pabalik na raw na siya after nung kanyang treatment, pero sinabihan na siya ni Speaker daw, Martin Romualdez, dating Speaker, na as per instruction daw sa dating kay Pangulong Marcos, wag na muna siya, stay out of the country muna, itong si Congressman Zaldico, at siya kumbaga nagbigay siya ng assurance na aalagaan siya. Bagamat bahagi siya ng malaking katiwalian na ito, siya ay susi ng katotohanan. Kaya katulad ng mga nag-testify na sa Senado, sila ay hindi yung mastermind. Ngayon, at this point, at this juncture, sinasabi na ni Zaldico ang mastermind. At ito na ngayon ang dapat na main focus ng Senate Blue Ribbon Committee. At of course, mananagot sila sa taong bayan kung ito ay pagtatakpan nila at muling magkakaroon ng tinatawag nating paglusaw sa investigasyon, no? So kaya nakikita ko itong role ni Zaldico ay napakalaki, no? Siya ay magiging susi ng katotohanan ngayon, at hopefully ay ang investigasyon na ito ay maging tinatawag nating maging klaro sa Senate Blue Ribbon Committee. Nananawagan tayo, no? Na sa gitna ng kasinungalingan, katiwalian at kawalan ng pananagutan, na manatiling matatag tayo bilang isang sambayanan, no? Sapagkat si Zaldico ngayon, si Gutesa,
saksi sila ng katotohanan at tayo ay makibahagi ngayon dito at tugisin natin para doon mag-participate po tayo sa isang mapayapang people's movement na ngayon ay mangyayari yan for 3 days, hindi lang lamang sa loob ng Pilipinas, kung hindi sa iba't ibang bansa sa buong mundo. May nag-suggest, nagpanukala naman ngayon, considering po sa naging development ngayong araw na ito sa mga binulgar, isiniwalat nitong si Congressman Zaldico, bumuo na ulit raw ng bago at independent na investigation patungkol dito sa infrastructure corruption. Ang tanong, paano makakabuo tayo ng independent talaga? Sino yung bubuo dito na may kapangyarihan din talaga? Ang presidente pa rin ba? O mas maigi yung existing ba na ICI lagyan ng mga mula sa private sector, mula sa may suggestion nga si Senador Cayetano, mga religious leader, attorney? No. Yan ay waste of time and waste of government resources. Malinaw ang pananagutan dito, no, Admar, no? And I have to be with the people sa sambayanang Pilipino. Kung kakayanin ninyong manawagan ng Marcos resign, isigaw ninyo ng Marcos resign. Kung ang inyong panawagan ay para sa transparency at better democracy, gawin niyo po yan. Kahit saan punto kayo manggagaling, Luneta, EDSA, itong mga susunod na araw ay lumilinaw po ang watawat ng Pilipinas at lumilinaw po na kailangan natin ngayon ang tunay na katarungan, no? Wag lang po magkaroon ng kaguluhan. Kaya itong pag-create na naman muli ng another independent commission, dinidelay lang natin ang katarungan, no? Bakit for political convenience ang due process ay nagiging selective? Parang as if I will invoke due process right now para sa mga taong inaakusa. Pero hindi niya sinasabi na kasama ako doon sa akusasyon na yon. So bakit nagiging tinatawag nating contingency yung usapin ng due process, no? Eto na, nagkakaroon na tayo at lumilinaw na lahat, no? At ang nangyayari ay kung ipapatong-patong mo ang pag-create ng independent commission, wala pong mangyayari yan. Naalala natin na nangyari sa PDAF, naalala natin ang nangyayari sa mga ibang Senate Investigation Committee, ay halos lahat ay walang nangyayari pag ang usapin ay bureaucratic corruption. Kaya ito na yung napapanahon, Admar, na kinakailangan kumilos ang taong bayan sa isang mapayapang paraan. Attorney, huli na lang. Kung ang isiniwalat ni Congressman Zaldico, kalakip ang mga ebidensya at mga resibo, laban dito kay former President Rodrigo Duterte o sa dating administrasyon, tingin nyo agad-agad ikikater ito ang kanyang attorney? Well, sigurado yan. Sigurado yan at halos lahat ng mga pangyayari sa Pilipinas, no, pag may kagulo, meron silang pantakip at ibibintang kay PRRD, no? Although wala na tayong pag-usapan yung ginawa nilang unlawful surrender ni PRRD sa The Hague, na kung tutuusin ay labag sa ating saligang batas. Dahil alam naman natin na ang prinsipyo ng complementarity ay malinaw, domestic justice first, ICC, only if the state fails. Hindi mo po pwedeng i-outsource ang justice system natin. Kaya ito, tama yung analysis na babanggit na definitely hahanap na naman sila ng butas. Minsan nga, nakita naman natin yan na ang skandal ay nasa Metro Manila at ibang pamahalaan. Ang iniimbestigan nila yung Davao flood control projects. Huli na lang pala, magtataka pa ba tayo kung maraming mga mangyayari either dyan ba sa West Philippine Sea
O di kaya ay meron mo tayong mga nababasa ngayon eh. May kaugnayan daw sa destabilization plot na sabi ng mga kababayan natin eh panlihis ng issue lalo na dito sa issue na ito. Baka meron na namang magpapa water cannon diyan sa West Philippine Sea para matuon ang attention dito. Nakikita niyo po ba na sawa na ang taong bayan diyan, hindi na magpapalihis sa issue na 'yan? Mababasa na yan ng taong bayan. Napag-usapan ng inyong programa nung araw, no? Iyan ay isang reason ng aking pag-withdraw ng support kay PBBM. Magmula nung sabihin niya na hindi niya pinangatawanan na we are friends of all and enemies to none. Pero tinutulak tayo sa bingit ng gera, no? Mantakin mo, sasabihin ngayon na 30 days dapat nakahanda tayo sa gera to General Bronner. Hindi tayo nakikipaggera. Ang kailangan natin ay kapayapaan. Ang kailangan natin ay makipagkaibigan sa lahat ng bansa kasama ang China upang tayo ay umunlad sa isang tunay na progress ng pambansang ekonomiya. Kaya ito ay tiyak na tiyak ko na at this point in time ay mababasa na ng sambayan ng Pilipino at hindi na dapat magpalinlang sa paglilihis ng lahat ng mga isyung ito.